Chapter 5, verse 10. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. Fear not, from henceforth thou shalt catch men. Malangin tayo. O Diyos, banal at makapangyarihan ka sa lahat. Bigyan mong kami ngayon ng kapayapaan at panibagong lakas, panibagong buhay, panibagong pagkakataon na kami po ay makasunod sa iyo. At kami ay iyong patuloy na hubugin, gawin mong karapat-dapat na maging tagapamalakaya ng mga tao. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at gawin mo po kami, Panginoon Diyos, na masunurin sa iyong salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Kaupo tayo mga kapatid. Yung binasa natin mga kapatid, kanina pa sa may scripture reading, chapter 5 verses 1 up to verse 11, is another way of narrating the events in Matthew chapter 4 verse 18 hanggang 22. It's the same account. It's the same story kung paanong tinawag ng Panginoong Hesukristo si Peter and si Andrew, si James and John. So hindi na natin isa-isahin because all of us ay familiar sa story. So yung binasa natin na verse 10 is another way of saying Matthew 4:19, follow me and I will make you fishers of men. Yun nga lang nakasulat sa Matthew ay mayroong expression ng pagtawag, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong tagapamalakayan ng tao. While dito sa Luke, ipinapakita ng Panginoong Hesukristo ang kanyang kapangyarihan to say, simula ngayon, mamamalakaya ka na ng tao. At this moment, Peter, your life will be changed from henceforth. Simula ngayon, ay maging tagapamalakaya ka ng tao. So we know the story. Binasa natin kanina sa scripture reading. Alam natin na ang panawagan sa Christian discipleship ay panawagan para maging tagapamalakaya ng tao. Ang layunin ng pagsunod kay Kristo ay upang makilala si Kristo at maipakilala si Kristo sa iba. And that is the reason kung bakit dapat tayong magtagumpay sa discipleship. Because hindi magtatapos sa atin yung gospel na tinanggap natin. Kagaya ng liwanag sa sanlibutan ito, magliliwanag ito sa mga tao na hindi nakakakilala kay Kristo. Kagaya ng asin sa sanlibutan ito, magkakaroon ng epekto ito sa kasamaan, sa kabulukan, sa kabumihan ng sanlibutan ito. Kaya nga maaari natin sabihin na ang mga tunay na Kristiyano ay konsiyensya ng sanlibutan ito. Kagaya ng pagkakaroon ng isang Lot sa Sodoma at Gomorrah. Alang-alang sa 10 tao, alang-alang sa ilang taong matuwid, ay hindi gugunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah. Ay ganun din, alang-alang sa mga anak ng Diyos, ay pinagpapasensyahan ng Diyos ang sanlibutan ito. Kaya nga sinabi ni Peter sa 2 Peter 3,
9, na ang Diyos ay hindi nagkukulang sa kanyang pangako. Kagaya ng sinasabi ng iba, na ang Diyos ay nagkukulang sa pangako. Kung hindi, sa katotohanan pa nga, ang Diyos ay nagpapasensya. Ang Diyos ay nagtitiis. Ang Diyos ay umiintindi na hindi niya nais na may mapahamak. Ipinahihiwatig ng Diyos ang kanyang pagpapasensya para sa mga Kristiyano. But is long-suffering to usward. Tama ba yun? Not necessarily generally sa sanlibutan, kung hindi sa atin. Ang Diyos ay nagtitiis, nagpapasensya para sa atin. Kung makita niyo, punta niyo sa 2 Peter 3:19. 3:9, I should say. 2 Peter 3:9. You see, makita mo para kanino ang Diyos ay nagpapakita ng long suffering to usward. Marami pang hinirang ang Diyos sa sanlibutan na hindi pa nakakakita ng tunay na pagsisisi at pananampalataya. Ibinibilang ni Apostol na Pedro ang kanyang sarili na kasama rito, to usward. Not willing that any should perish, saan? Doon sa lahat na mga dapat pang maligtas at maliligtas, upang lahat sila ay makarating sa pagsisisi. Liwanag ang ibig sabihin yan. That verse doesn't teach general salvation. Kung hindi nagtuturo ito ng Panginoon, ay merong tiyak na ililigtas at pinagpapasensyahan na ibinilang ni Apostol Pedro ang kanyang sarili na isa sa mga pinagtitiisan ng Diyos. And that is the reason kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon, sapagkat marami pang dapat maligtas. If you will remember sa Acts 2:47 nakasulat, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Idinaragdag ng Panginoon sa iglesia yaong mga nararapat maligtas. Ngayon, we know na ang pagsunod kay Kristo ay pagsunod sa isang radikal na panawagan. Pag sinabing radikal, it is extremely opposite ng simpleng panawagan. Marami tayong maririnig na panawagan pero walang katulad ang panawagan ni Kristo. Isang panawagan na kailangang sundin ng buong puso. Or otherwise, kung kalahating puso at kalahating isip ang pagsunod, ay hindi natin nasunod ang tawag ni Kristo. That's why it is radical. Kagaya ng pagka sinabing radical corruption, or otherwise tinatawag natin na total depravity, ang ibig sabihin ng radical corruption ay sukdulang kasamaan ng tao. Dahil pinahihiwatig na ang tao ay corrupt in his mind, in his affection, in his will, in his intellect, so that yung mga bagay tungkol sa Diyos ay hindi niya matanggap. That is radical, sukdulan. Ang panawagan ng Diyos ay ganun din, sukdulan. Kung kaya't ito ay panawagan sa pagsisisi at pananampalataya. Isipin mo, sabi ng Panginoong Jesucristo, sino mang gustong sumunod sa akin, mamatay sa kanyang sarili. Let him deny himself, take up his cross, and follow me. To the point na sinabi pa nga ng Panginoon sa Ebanghelyo, kung mamahalin mo ang iyong ama't ina ng higit sa akin, hindi ka karapat dapat sa akin. That kind of call, that's why sinabi kong it is a radical call. Ang sinabi ng Panginoon sa rich young man ruler,
May kulang pa sa'yo, benta mo yung ari-arian mo. Pagkatapos ibigay mo sa may hirap, sumunod ka sa akin. While some rabbi during their times ay magsasabing sumunod kayo sa akin nang hindi humihingi ng mahirap na demands. Sa panahon ng Panginoong Jesucristo, it was a natural thing na ang mga rabbi ay naghahanap ng mga estudyante. During the times of Jesus, hindi lang siya ang rabbi na kinikilala. And most of the rabbis of his day, ang hinahanap yung mga aral. Yung mga marunong na sa kautusan. Madalas galing sa noble families. Pero kaibahan ng Panginoong Jesucristo is one, ang hinahanap niyang mga tagasunod ay yung mga outcast ng lipunan. Mga fisherman, mga tax collector. And the second thing, nakakaiba sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo, mahirap ang demand ni Kristo para sa mga sumusunod sa Kanya. He demand total submission. He demand na iwan mo ang lahat para sa Kanya. Yan ang kakaiba kay Kristo sa panawagan niya. And until now, yan pa rin ang panawagan ng Christianity. Until now, that still is and will be the demands of following Jesus Christ. Well, mayroong mga ngaral ng Kristyanismo na hindi ka tuturuan kung paano mamatay sa sarili. In fact, pasusunodin ka kay Kristo habang nasa sanlibutan ka, habang ginagawa mo yung mga bagay na nasa sanlibutan. Or tuturuan kang mag-involve sa ministry, whatever kind of ministry it is, without challenging people na tumalikod sa kasalanan. Well, in that case, malalaman ninyo that is not the call of Christianity. Because ang discipleship ay panawagan sa pagsisisi at pananampalataya. Kung kaya nga't maaari nating sasabihin ng totoo, from henceforth, simula ngayon, you will catch men. Simula ngayon, meaning, iba na sa kahapon. Ngayon, nagsimula ang isa mong bagong buhay. The moment na narinig mo ang tawag ni Kristo, it can be said from henceforth, simula ngayon, lahat ng luma ay lumipas na. At ang lahat ay naging bago. 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things has passed away. And then you put it there, from henceforth, all things has become new. Kung kaya't ang pagtugon sa panawagan ni Kristo na sumunod sa Kanya, na maging tagasunod ni Kristo is a life-changing experience. Because it is a radical call. Ito ang demand ni Kristo, ito ang demand ng mga apostoles, at ito rin ang demand sa atin ngayon. Hindi lang aral ang tinatalikuran ng sino mang sumusunod kay Kristo. Hindi lang siya nagpapalit ng relihiyon o ideolohiya, kung hindi tumatalikod siya sa dati niyang pamumuhay upang mamuhay ayon sa katuruan ni Kristo. Now, as we observe sa Luke 5:1-11, dalawang changes lang ang mapapansin natin. The first one, in order for Peter na maging fisher of men,
Why it is that discipleship makes you a fisher of men? Bakit? Bakit bakit ang pagsunod kay Kristo ay maghuhubog sa iyo na maging tagapamalakayan ng tao? Paano nangyayari? And the first one is mula sa pagiging tagapakinig, siya ay nabago tungo sa pagiging tagasunod. There's a big difference ng tagakinig lamang ng salita ni Kristo at tagasunod ni Kristo. During the times of Jesus, maraming tagapakinig si Kristo. Kung si Kristo ay nagpapakain ng 5,000 brethren at once, you will think na lahat yon nakapakinig ng kanyang pangangaral. At marami pa nakakita ng kanyang miracles. But they are not all disciples of Christ. Sa early stage ng pagkilala ni Pedro kay Kristo, naging tagasunod din siya in the sense na siya ay tagapakinig ng pangangaral ng ating Panginoon. If you will observe verse 2 hanggang verse 5, nang ang Panginoong Hesukristo ay nangangaral sa Lake of Gennesaret, o pwede nating sabihin Sea of Galilee, because depende yan kung saang pangpang ka nakatayo. He saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And he entered into one of the ship, which was Simon's. So as you can see, si Simon, kilala niya si Jesus. Nagpapahiram pa nga ng bangka. Si Simon. At nakiusap pa nga ang Panginoon sa kanya na pwede mo bang iusog yung bangka? Kasi ang daming mga tao. Doon ako mangangaral mula sa bangka. At siya'y naupo at tinuruan niya ang mga tao mula sa bangka. Nang patapos siya magsalita, sinabihan niya si Simon, Simon, pumunta kayo doon sa lawa. Pumunta kayo doon sa malalim, sa malayo. Ihulog niyo yung inyong lambat. At ang sabi ni Simon, Master o Guro, Teacher. Tignan mo observe that. Teacher. Buong gabi na po kami nanghuli ng isda. Pero wala kaming nahuli. Pero dahil sa sinabi mo, susunod kami. Now, it doesn't speak anything about soul winning. Gusto kong linawin ninyo, walang kinalaman niyang verse na yan sa soul winning. And the reason because hindi pa tinatawag si Pedro dyan na maging fisher of men. As simple as that. That is in a literal sense, sinabihan ng Panginoon si Pedro, Simon, pumunta ka sa malalim at ihulog mo ang lambat doon because may gustong gawin ang Panginoon kay Simon. May gustong ipakitang himala ang Panginoon kay Simon. As simple as that. At mapapansin mo yung response ni Simon, Master, sige, dahil sa sinabi mo, gagawin namin. But he is not a follower at all. He is a listener. Someone na nakagaya na pag inimbitahan mo sa church, aatin. Someone na kapag sinabing mga ngaral si Jesus Christ, tara makinig tayo. And yet, hindi siya follower ni Christ. He is someone na kapag nag-request sa kanya si Jesus Christ, Simon, pwede bang gamitin yung bangka mo? Oh, sure, walang problema. But he is not a follower yet of Jesus Christ. In fact, kaya siya kilala ng Panginoon dyan because early in the ministry of Christ, habang buhay pa si John the Baptist, pinakilala na siya ni Andres sa Panginoon. Cross-reference natin John 1:40-42. Again, if you will observe dito sa John chapter 1, ito yung panahon na si John the Baptist, yung ministry ni John the Baptist ay putok na putok.
sa Judea. Ibig sabihin, ang ministry ng Panginoong Jesucristo rito, hindi pa siya masyadong kilala. Nag-uumpisa pa lang siya. Because kung maalala natin, nagsimula ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo in public noong nakulong si John the Baptist. Pero dito makikita natin, nung nangangaral si John the Baptist at dumaan si Kristo, ang sinabi ni John, "Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world." Isa sa mga sumunod kay Jesus ay si Andrew. At si Andrew ay nag-stay sa Panginoon hanggang sa kinabukasan. At na matapos, verse 40, one of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first findeth his own brother and said unto him, "We have found the Messiah," which is being interpreted, the Christ. And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him and said, "Thou art Simon the son of Jonah, thou shalt be called Cephas," which is by interpretation, a stone. So nag-meet na sila early on sa Judea. During the time na si Andrew ay follower ni John the Baptist. But still, si Simon, hindi pa siya follower ni Christ. And perhaps hindi siya naniniwala na si Jesus ay ang Kristo. Makikita mo yung transition ng tinawag niyang master o teacher, si Jesus Christ doon sa verse 5, at yung takot niya sa verse 8 na tinawag niya ang Panginoon na Lord. That is a transition. There are people na tagapakinig ng salita ng Diyos, pero in their hearts, hindi talaga sila tagasunod ni Kristo. Now, to become a fisher of men, you must be a disciple of Christ. And the disciple of Christ, hindi siya basta tagapakinig lang. Ang disciple ni Christ ay tagasunod ni Kristo. Luke chapter 6, verse 46, "Why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say?" Perhaps, maraming nagpapakilalang Kristiyano na hindi nila nalalagpasan yung level ng pagiging tagapakinig lamang. Maraming nagpapakilala ngayong Kristiyano na hindi tagaganap, tagasunod ng ating Panginoon. And that is one of the reason kung bakit hindi sila nagiging effective na witness para kay Jesus Christ. Many of them ay minsan nakakapagbigay pa nga ng pabor sa ating Panginoon. Pwede na lang ipinapahiram nila yung bangka nila. Minsan, because of their closeness to Jesus Christ, meron nang bansag sa kanila si Jesus Christ. And yet in their hearts, they do not believe. They will not follow the Lord. So, ang pagiging disipulo ni Kristo that will change you to become a fisher of men, it is a radical call because it will change you from being a listener to a follower. Sa pagiging spectator, taganood, sympathizer, sa pagiging student ni Christ. May mga taong nanonood lang ng himala ni Kristo. At may mga taong nagpa-participate sa mga himalang ginagawa ni Kristo. Ang malaking pinagkaiba kung isa ka doon sa 5,000 kumain ng tinapay,
Yung 5,000 kumain ng tinapay, tumanggap lang ng tinapay. Ang mga tagasunod ni Kristo, sa pamamagitan nila, iniabot ang tinapay na himala ni Kristo. Merong mga tao na naghahanap ng himala at merong mga tao na hinuhubog ni Kristo para sila ang maging himala. That's the difference. Pero lahat sila nakakapakinig ng salita ni Kristo. Pero marami sa kanila sapagkat tagapakinig lamang, iiwanan nila si Kristo sa panahon na hindi na sila nasasatisfy kay Christ. But there were people na later on, na naging ganun si Simon Peter na kanyang sinabi, saan kami pupunta? Nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay. So, mga kapatid, let us be exalted. That is the reason bakit hindi lamang tayo dapat maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kung hindi tagaganap din. Hindi lamang para tayo ay mag-mature sa pananampalataya, kung hindi para patunayan na meron tayong pananampalataya. At yan ang buong mensahe ng aklat ni Santiago. Sapagat ang pananampalatayang walang gawa ay patay. That's why we have to be doers of the word and not hearers only. At makikita mo na habang ating sinusunod ang salita ng Panginoon at hindi lamang tayo tagapakinig lamang, mababago ang ating buhay. As we have therefore received Christ Jesus the Lord, so we walk in Him. At makikita yun ng mga tao sa sanlibutan. That's why discipleship is a radical call, and it is a call to become a fisher of men. Now, the second thing is, let us read from verse 6 up to verse 11. And when they had done, so they obeyed, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned their partners, which were in the other ship, so that they should come and help them. And they came and filled both the ship, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken. And so was also James, John, the son of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, "Fear not, from henceforth thou shalt catch men." So sumunod sila sa Panginoon, and what happened? From being a fearful sinner, he became a fisher of men. Mula sa isang makasalanang nakatagpo ng takot sa puso, siya ay naging tagapamalakayan ng tao. And later on, makikita natin, hindi lang siya naging tagapamalakayan ng tao, kung hindi siya pa nga ay naging faithful na tagapamalakayan ng tao. So diyan pa lang si Pedro nagkaroon ng radikal na pagbabago. That's why inutusan sila ng Panginoon, Simon, pumunta ka dun sa gitna ng dagat, ihulog mo yung iyong lambat. Alam ni Jesus Christ na at that moment si Simon ay nangangailangan ng miracle. You know the feeling na ginawa mong lahat pero na-disappoint ka pa din. Sabi ni Simon, "Master, we toil all night. Magdamag kaming ng isda, wala kaming nakuha." So at that circumstance, na inorchestrate ng Diyos, sapagkat may plano siya kay Simon, that at the midst of that disappointment, doon siya kakatagpuin ng Diyos. Not only because he needs a miracle, kung hindi he needs salvation. Gumamit ang Diyos ng sitwasyon na si Simon ay nangangailangan ng himala
in order for him na siya mismo makatagpo siya ng himala sa Diyos. And what is that miracle? Na makatagpo ka ng tagapagligtas. Diba? Hindi yung isda doon ang sentro ng parable na ito. I'm sorry. It's not a parable. Ng narrative na ito. Hindi yung himala ng isda. Kung hindi, kaya yan nandito para ipakita sa ating mga future na mambabasa. This is how God calls people to be His followers. Kaya nga sa Matthew, hindi mo mababasa yung himala. Kaya pag kinumpara mo doon sa Matthew, binigay kong text kanina, 18 to 22, it is as if na ang Panginoon naglalakad sa tabing dagat at nakita niya yung 4 na maying isda at kaya sinabi, "Oy, follow me and I will make you fishers of men." Walang detail. Because yung isda, yung himala is not the point. That's the reason sa pagpipreach ko ngayong gabi, hindi tayo nakafocus doon because hindi yun ang point doon. Pero nung nakita ni Simon Peter, yung kayang gawin ng salita ng Panginoon, "At thy word we will draw down the net," hindi pala ordinaryong salita yun. Kaya nitong kontrolin ang kalikasan. Na sa pamamagitan ng kanyang salita, kaya niyang baguhin ang sitwasyon. Nakita ni Simon na si Jesus ay hindi ordinaryong guro. In fact, tinawag niya siyang Lord. In comparison dun sa verse 5 na tinawag niyang Master, Panginoon. Hindi na to basta ordinaryong tao na tumatawag sa atin. He has the power. At nakita ni Pedro ang kanyang sarili that he is a sinful man. At itong nakatayo sa harap niya is a holy man. Nung kanyang kinonfess sa John chapter 6, verse 69, kanyang sinabi, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Si Christ ay divine person. Walang taong makakagawa ng ganong klaseng himala. Na kahit ang mga isda susunod sa kanya. So, paano siya naging makasalanang may takot sa Diyos, na naging tagapamalakayan ng tao? Una, nagkaroon ng conviction. He is convicted. "Depart from me, Lord, I am a sinful man. Depart from me, Lord, for I am a sinful man." Hindi niya sinabi, "Lord, thank you, ang daming isda." In fact, later on, wala kang makita na yung isda dinampot nila. Ang sabi sa verse 11, "They forsook all." Because yung isda na yon, that's not the point. Hindi yung isda ang gustong makuha ng Panginoon sa net, kung hindi si Pedro at yung 3 niyang kasama sa bangka, yung 2 sa kabilang bangka. Na itong tinawag niya early on, tinawag niyang Peter o Cephas, na magiging isa sa mga bato sa iglesia na itatayo ng Panginoon, ay kailangang maligtas, kailangang makakita sa kanyang sarili, makonvict that he is a sinner. At ano ang response ng isang taong kumilala ng kanyang kasalanan? Magkakaroon siya ng hiya sa Panginoon. That is a natural thing.
Di mo ba napapansin mga tao ngayon? They know they were sinners, and yet wala silang hiya sa Panginoon. Oh, we're sinners. Come on, Jesus, we're sinners. Hindi. Hindi natural na takot. Ang takot na naramdaman ni Pedro ay the fear of the Lord. Na makilala niya si Jesus Christ sa kanyang kabanalan at sa kanyang kapangyarihan. Sa kapangyarihan ng kanyang salita. Kaya nga kapag nakilala mo si Kristo, makikilala mo ng lubusan ang sarili mo. Sometimes hindi natin nakikita ang pagiging makasalanan natin because we are comparing ourselves sa iba. At sa totoo naman, sa daigdig na to, maaaring makakita ka ng tao na mas mahina sa'yo at mas wasak ang buhay kaysa sa'yo. That's why pag sinabi nating we're sinners, hindi masyadong sumusugat sa kalooban natin. Because at the back of our mind, we say, pero hindi ako kasing sama ng taong ito. At the back of our heads, tumitingin tayo sa Diyos, sinasabi natin, and yet, Lord, I gave my tithes weekly. Nagpa-fasting ako twice a week. Hindi ako kagaya ng publikanong ito. But there are people, at because nakita nila yung power ni Christ, na ito yung tagapagligtas, this is the standard of holiness, Jesus Christ. At ikinumpara nila ang sarili nila walang iba kundi kay Kristo. Nagkakaroon sila ng tamang pag-unawa sa kanilang pagiging makasalanan. Kagaya ng publikano, hindi siya tumingin dun sa Pariseo. At kanyang sinabi, Panginoon, ako po'y humihingi ng tawad sapagkat hindi ako kagaya ng Pariseyong ito, sapagkat itong Pariseyong ito nagtatights ako hindi. Sapagkat ako po, Panginoon, ay kain ng kain. Nagpipiesta po ako twice a week. Hindi kagaya ng Pariseyong ito na twice a week nagpa-fasting. Inaamin ko po na ako'y isang matakaw. At ako po'y madamot. No. Kung hindi nakita niya that God is holy, that's the reason bakit pumasok siya sa templo. At sinabi niya, have mercy on me, a sinner. Na hindi man lang siya makatingin sa langit at dinadagukan niya ang kanyang dibdib. Have mercy on me. Lord, have mercy on me, a sinner. At sinabi ng Panginoon, dalawa silang lumabas sa templo, pero yung isa lang ang napawalang sala sa harapan ng Diyos. That clearly teaches us that justification is by faith alone. Sa pananampalataya that God is righteous. And all you have to do is to humble yourself sa katuwiran na yan that God is righteous at mas matuwid siya kaysa sayo. And you have to admit it. Makita mo yung confession ni Peter. Perhaps he has not the right words. Pero simple lang, Lord, depart from me. I am a sinful man. Na kanyang sinabi, ikaw ay matuwid, ikaw ay holy, hindi ako karapat-dapat sa iyo. And yet you are the Lord. Later on sa Acts chapter 2, kanyang ipinangaral sa Israel, sa mga Hudyo, sinabi niya, tiyakin ninyo na itong Kristo, na itong si Jesus na iyong pinatay at ibinitin sa krus ay ginawa siyang ng Diyos na Christ and Lord. Both Lord and Christ. Sinabi ni Apostle Paul, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ.
Tandaan natin na ang Panginoong Jesucristo, hindi lang siya tagapagligtas. Panginoon din siya. And the reason bakit Panginoon din siya, sapagkat, let's face it, kahit hindi mo siya tagapagligtas ngayon, siguradong wala kang lusot sa kanyang pagiging Panginoon. Lahat ng tao, whether they are saved or not saved, kahit pa sila nasa langit o nasa ilalim ng lupa, sa huling kapanahunan, walang sino man ang hindi magsasabi na si Kristo ay Panginoon. Kahit si Satanas sasabihin niyan, that Jesus Christ is Lord. Kaya nga, pag sinabi natin, Panginoon, makasalanan ako, I admit it. Kung paparusahan mo ko, tama lang. Because ikaw naman talaga ang Panginoon. Kaya makikita mo lahat ng na-convert sa Bible, first, ang una lang nakita, si Kristo ay Panginoon. Not Savior, then Lord, no. Lord first. Panginoon muna. Because dapat matakot ka sa lahat ng iyong pinaggagawa laban kay Kristo at kasalanan sa Diyos. Even sa Apostle Paul, nung siya ay na-save, yun ang una niyang lumabas sa bibig niya. Lord, who art thou, Lord? You see? Sapagkat sila na kumilala sa pagkapanginoon ni Kristo. Nagkaroon ng takot, ng conviction sa puso sa kanilang pagiging makasalanan. Ay nakatagpo rin kay Kristo ng tagapagligtas. That's why ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. You see? Maraming tumatawag kay Kristo para kanilang maging tagapagligtas. Oh Lord, save me. Save me. Iligtas mo ang aking kaluluwa. Pero hindi nila gusto yung salitang, simula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. Lord, I will follow. Kung ako'y pababasahan mo ngayon, tama lang. Hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Pero sa salita mo lamang, ako'y gagaling na. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Kaya gaya na nakapako sa krus, sinabi niyang, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Kung tayo ay pinababasahan ng ganito, tama lang. Sapagkat tayo ay totoong makasalanan. Pero ang taong ito, hindi siya nagkasala. At saka niya sinabi, Jesus, alalahanin mo ko pag naghari ka na. Look at that. It's the same thing na nangyari kay Apostle Peter at his conversion. I am a sinner. Depart from me. At makikita mo doon na mas nananaig ang biyaya ng Diyos sa taong makasalanan. Because yung conviction sa kasalanan ay sinusundan ng comfort mula kay Kristo. Nang kanyang sinabi, fear not. Fear not, huwag kang matakot. Talagang makakaramdam ka ng takot sa puso. Kapag binuksan ng Diyos ang iyong isip, there will have a burden in your heart of your sin. Na parang dudurog sa iyong kaisipan, sa iyong pagkatao. At in your eyes, makikita mo ang apoy ng impyerno. At alam mo sa sarili mo na dapat pumunta ka doon. And you're not a follower of Jesus Christ. There is fear. There is fear. Lord,
Have mercy on me. At sasabihin ng Panginoon, huwag kang matakot. Fear not. Iniisip mo na hindi ka karapat-dapat sa akin? Tatawagin kita sa pamagitan ng aking biyaya. As if na in-stretch ng Panginoon ang kanyang kamay kay Pedro. As if na sinasabi sa kanya ng Panginoon, tumayo ka dyan. Iba na ang buhay mo ngayon. So there is a comfort. Ang kaligtasan, ang pagkakaroon ng totoong kaligtasan ay kaaliwan sa Diyos. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 5:1. At sa mga nakaranas ng totoong conversion, magpapatotoo sa inyo ang banal na Espiritu that you have found yung ganong klaseng takot. Sa inyong kaluluwa nakatagpo kayo ng takot. And when you believe on the Lord Jesus Christ, after that, nagkaroon kayo ng kapayapaan. At sinasabi ng Panginoon kay Pedro ganito, huwag kang matakot. Iba na ang buhay mo ngayon. From henceforth, you will catch men. Manghuhuli ka ng tao. Tao na ang iisdain mo. Hindi na lambat ang iahagis mo. Mamamalakaya na tayo ng tao. So in Matthew 4:19, ang sabi niya, follow me, and I will make you fishers of men. That is the comfort. And the reason kung bakit nauunawaan natin na kailangan nating sundin si Kristo, sapagkat naintindihan natin na biniyayaan niyan lang tayo sa ating mga pagiging makasalanan. People na hindi nakaunawa ng kanyang pagiging makasalanan at hindi nakaranas ng kapatawaran na kasalanan ay hindi nila seseryosohin ang pagsunod kay Kristo. And that's the only reason kung bakit susunod ka kay Kristo. How difficult it will be. Because naranasan natin ang buhay na wala kay Kristo. And it is difficult. Because naranasan natin ang buhay na wala tayo kay Kristo. At pagkatapos na nakita natin ang katotohanan sa banal na kasulatan na hindi natin pwedeng tanggihan, na kahit anong talikod natin, hahantingin ka ng katotohanan na yan. At hindi ka magkakaroon ng kapanatagan. Once you accept that truth, you will be free. And that's the reason, niyayakap natin ang buhay natin kay Kristo ngayon. Kasi sinong tao na pagkatapos ng lumaya, gusto niyang bumalik sa bilangguan? Yung mga tao na hindi nakatagpo ng bagong buhay nang sila'y lumaya. Sasabihin ng tao, parang gusto kong bumalik sa bilangguan. Buti pa dun. Kahit nakahiga ako maghapon, pag alas 12 na, may kainan na. Siya yung nagsabi, yung taong hindi siya nakapagtrabaho nung siya'y lumaya. Ang hirap pala ng buhay dito sa labas. Gusto ko nang bumalik sa loob. Kasi hindi sila nakatagpo ng buhay sa labas. Alam natin na ang hustisya ng tao hindi fair. Yung mga galing sa kulungan, hindi naman talaga kagad nakakahanap ng trabaho sa labas. Minsan pa nga nakakaranas sila ng diskriminasyon. Diba? Pag nakita sa record mo, may criminal record ka, turn down na yon sa mga employer.
Pero hindi ganun sa Panginoon. Sa Panginoon, di ba? Kung papalayain kayo ng anak ng Diyos, tunay nga kayong magiging malaya. Kapag ka ang tao nakatagpo ng pagsisisi, malalaman niya ang katotohanan at makakalaya siya sa kalooban ni Satanas. Magkakaroon siya ng lakas na labanan ang masamang sistema ng sanlibutan ito. At yan ang isang bagay na hindi pwedeng hindi pansinin sa totoong Kristyanismo. Alam natin na hindi tayo ang reason kung bakit may bagong buhay tayo kay Kristo. Alam natin yun. Hindi dahil sa masunurin tayo sa kautusan. Hindi dahil sa pinagsisikapan natin maging matuwid, kaya tayo matuwid. Kung hindi dahil nagkaroon tayo ng kalayaang espiritual sa pamamagitan ng presensya ng banal na Espiritu. Kung kaya nga't hindi lamang tayo natututong maglingkod. Sa bawat paglilingkod natin, nakikilala natin ang Diyos. Nakikita natin ang kanyang paggabay sa atin. Naririnig natin ang kapangyarihan ng kanyang salita. Hindi lang tayo tumatagal sa ministry at nag-aalam ng maraming mga ministry at sumasali sa gawain. No. God is changing us from within. Kaya napaka-importante ng bunga ng banal na Espiritu. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, temperance. Because pwede kang maglingkod sa Diyos na wala lahat yun. Pwede kang maglingkod sa Diyos na walang joy, na walang peace, walang gentleness, walang goodness, and yet involved ka sa gawain. And yet nagbabanat ka ng buto para sa gawain ng Diyos. And I tell you mga kapatid, walang banal na espiritu, walang totoong kaligtasan, at walang totoong Kristyanismo. There must have, Christians must have the presence of Christ. Kasi sinasabi ng Panginoon sa mga disipulo niya, sumunod kayo sa akin. Kasi sa akin safe kayo. Sabi ng Panginoon. Ngayon, wala tayong physical na Christ na sinusundan. Bakit? Si Jesus Christ namatay, inilibing at muling nabuhay, umakyat na sa langit. Pero it doesn't mean wala tayong Kristong sinusundan. Sino ang Kristong sinusundan natin? Ang banal na Espiritu. Nakagaya ng Panginoong Jesucristo, for 3 years nag-minister sa gitna ng mga apostoles, ganun din sa panahon natin. Sa panahong ito, ang banal na Espiritu ang sinusundan natin. As if na si Kristo ang kasama natin. Hindi natin siya nakikita sapagkat banal na Espiritu. And yet malinaw sa ating pangunawa na darama natin sa ating puso at nagbibigay ng buhay sa ating mga nasisirang katawan. Kung kaya, ang kaligtasan ay comfort. At makikita mo na sa daigdig na to, tunay na Kristiyano lang ang may takot sa kasalanan. Totoong Kristiyano lang ang may takot sa kasalanan. Totoong Kristiyano lang ang may takot sa impyerno. Ang mga tao, kailangan nilang makakita ng Satanas na may sungay para matakot kay Satanas. And yet, hindi nila pinandidirihan yung mga gawa ni Satanas. Takot lang ang tao pag may nakitang multo. Mga nakakapanindig balahibong mga tagpo. At sasabihin, ang impyerno ay totoo. May nahukay sa Russia na malalim na butas. At pagkatapos, nilagay doon yung microphone. Narinig yung mga ingay na umiiyak, naghihiyawan. At sabi ng mga tao, nakakatakot.
And yet, alam mo, ganun talaga ang epekto ng hangin sa ilalim. Dahil hindi gagawin ng Panginoon yun. Anong sinabi ng Panginoon doon anong sinabi ni Abraham doon kay Richman? Nasabi ni Richman, magpadala ka sana, pasuguin mo si Lazaro sa mga kapatid ko para hindi sila pumunta rito. At ang sabi ng Panginoon, sabi ni Abraham, nasa kanila na ang batas at mga propeta. Kung hindi sila makikinig sa salita ng Diyos, hindi sila makikinig kahit yung buhay, kahit yung patay, mabuhay mula sa mga patay. Kahit makakita ka pa ng multo at mag-witness sa'yo yung white lady sa Balete Drive, hindi ka magsisisi. Hindi mo? Nakita mo sa Facebook, pati mga white lady ginagawa ng kabastusan. Diba? Dahil ang tao hindi matatakot sa impyerno. Ayaw nilang pumunta sa impyerno, pero hindi sila natatakot. And the reason because hindi sila naniniwalang lubos. Kaya kapag dumating sa tao ang pagkatakot sa Diyos sa harapan ng kasalanan, it is the conviction of the Holy Spirit. And when He is come, He will reprove the world of sin. Conviction yun ng banal na Espiritu. Nasasabihin sa iyo ng banal na Espiritu, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. While some, tinatakpan na nila ng pananampalataya yung kanilang mga pagiging makasalanan na hindi naman talaga sila convicted sa kasalanang ginagawa nila. Ginagamit nila ang pananampalataya para magpatuloy sa kasalanan. Hindi yan pinahihintulutan ng Diyos. No. Siyang nagtatakip ng kanyang kasalanan ay hindi magpa-prosper. Pero ang sino mang nagpapahayag nito at pagkatapos iniiwan nito, makakatagpo ng awa. Di ba nasa kawikaan yun? Kaya nga, merong comfort sa salita ni Kristo. May comfort sa salita ni Kristo. If we will confess our sins, He is faithful and just to forgive. Kagaya ng binasa natin kayo na sa Bible reading, nagmamatuwid si David sa kanyang ginawang kasalanan kay Bathsheba. Pero sinabi ng propeta, ikaw yung taong binabanggit ko. Ang dami mo ng asawa, ng babae ka pa. Pinapatay mo yung asawa, lalaki. Yung asawang lalaki, loyal sa'yo. Lahat ng sabihin mo, kasi hari ka at sundalo siya, gagawin niya. Pero pinatay mo. Pinagplanuhan mo na mamatay para makuha mo yung asawa niya. At ngayon, sinasabi ko sa iyo, na meron ako nabalitaan dito na may isang mayaman na ang dami niyang tupa na may dumating sa kanyang bisita, hindi siya kumuha ng sarili niyang tupa, kinuha niya yung tupa nung mahirap, nakaisa-isang tupa na lang. Nagalit si David at ang sabi ni David, dapat sa taong yang mamatay at ibalik ang tupa ng maraming beses. At sabi ng propeta, ikaw yun. Ikaw yung taong yun. So when the conviction comes, doon pumapasok ang pagpapakababa sa harapan ng Diyos. Hindi mo pwedeng gawing humble ang sarili natin. Pag ang tingin natin sa sarili natin, we are up to standard ng Diyos. Hindi tayo nagkakaroon ng totoong humility. Kaya nga, nung nalangin siya sa Psalms 51, makikita mo, create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Cast me not away in thy presence. Remove not the Holy Spirit from me.
At makita mo si David, inirestore siya ng Diyos. Kaya ang resulta, conviction, comfort, continuation, pagpapatuloy kay Kristo. Throughout the gospel, lahat ng makasalanan na nakatagpo kay Kristo nagkaroon ng bagong buhay pagkatapos. Halimbawa sa chapter 7 verse 50 o verse 48, yung babaeng makasalanan ay pinatawad ng Panginoon. Sinabi niya, "Thy faith have saved thee. Go in peace." Pag pumunta ka doon sa Luke 19, at makita mo si Zacchaeus na isang publikano, isang mandurugas na tao, nang tumuloy si Kristo sa kanyang bahay, kinilala niyang Panginoon. Kinilala niyang Panginoon si Kristo. Habang nagbubulong-bulungan yung mga tao, ito pambihira to, pambihira, mesa. Itong hilig-hilig makipunta sa bahay ng makasalanan. At sinabi ni Zacchaeus, "Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold." At sinabi ng Panginoon, "This day is salvation come to this house." Verse 10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." You see, never na ang Kristyanismo ay ganito. Ang isang makasalanan ay lalapit kay Kristo at pagkatapos magpapatuloy siya sa kanyang kasalanan sapagkat mabiyaya ang Diyos. Never. Walang ibang magpupush sa iyo sa isang banal na buhay kundi ang pagkakaroon ng tunay na kapatawaran. Which is of course I could not give. Hindi ko pwedeng tiyakin sa iyo na pinatawad ka na. Ang pwede ko sabihin, ipangaral sa Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ang sino mang lalapit kay Kristo, pinatatawad ng Panginoon. Pero ang effectivity nun, ikaw lang ang nakakahalam at ang Diyos. At kung ang kapangyarihan nito sa buhay mo, paano mo yun ilalakad pagkatapos, hindi ko alam yun. Diba? Pero ito ang isang sigurado. Walang sino mang nakatagpo kay Kristo. At pagkatapos siya makatagpo kay Kristo, na nakilala na si Kristo, tinanggap niya si Kristo, nagsisi siya sa kasalanan, nagpahayag siya ng pananampalataya, pagkatapos ganun pa rin. No, never. May conviction ng kasalanan, may comfort sa pananampalataya, and then after that, may paglakad sa pananampalataya. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. That is the way na ang Panginoon gumagawa ng fishers of men sa kanyang mga followers. John 15:27. At itapusin na natin. "And ye also shall bear witness, because you have been with me from the beginning." Kayo rin ay magpapatotoo kasama ng banal na Espiritu, verse 26, sapagkat kasama ko kayo simula umpisa. And then, sundan natin sa Acts chapter 4, verse 13. "Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled. And they took knowledge of them, and that they had been with Jesus." So yun ang pinaka-basis ng pag-aakay ng tao, ang pagkakaroon ng karanasan kay Kristo. Naranasan natin
kung gaano naglalagablab ang apoy ng impyerno sa ating mga pangunawa. Kaya sinasabi natin, knowing the terror of the Lord, we persuade men. Because by the conviction of the Holy Spirit, naunawaan natin yun. At nakita ng ating mga spiritual na mata na totoo ang impyerno. That's why sinasabihan kita. Hindi pa. Hindi ko sinasabi sa iyo na may impyerno sapagkat nakasulat sa tracts. I tell you, there was a time na as if ang pintuan ay bumukas, ang pintuan ng impyerno ay bumukas sa akin, and I am fully persuaded na papasok ako doon at wala akong ibang pag-asa. Because I am a sinner. Kaya sinasabi ko sa iyo na tanggapin mo si Kristo. Dahil seryoso ako. But I will also tell you na nung lumapit ako kay Kristo, yung aking takot sa kamatayan at sa parusa ng Diyos ay napalitan ng kapayapaan at pag-ibig. Sapagkat, this is a faithful saying, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Kaya sinasabi ko rin sa inyo, that's the way we share the gospel. Na minsan tumawag ako sa Panginoon, hindi niya ako binigo. At ang pagtawag ko sa Kanya ay hindi para sa isda o sa material na bagay. Kahit ang Pentecostal magsasabi niyan. Na minsan ako nangailangan, tumawag ako sa Panginoon, nagkaroon ng pera. That's not how we catch men. How we catch men. Minsan tumawag ako sa Panginoon in my sinfulness. Sa mga kasalanang hindi ko mapagtagumpayan. Pagod na ako sa paggawa ko ng kasalanan. Alam ko naman na nakasulat sa Bible, hindi ko masunod. Alam ko ang formula, pero hindi ako nagkakaroon ng kapayapaan. And yet I put my trust in Jesus Christ. Na nakasulat sa Psalms chapter 40. I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. He hath put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear and shall trust in the Lord. Napaka-normal sa tao na tumawag sa Diyos kapag ka nagugutom na siya at wala siyang pera. Kahit pumunta ka sa mga chapel sa ospital, nandun ang mga tao na hindi nagdadasal, nandun sa mga chapel, humihingi sa Diyos ng tulong at tumatawag sa Diyos sapagkat sila'y nangangailangan ng kagalingan. Pero ang totoong saksi para sa kaligtasan ng mga kaluluwa ay minsan nakaranas ng kabigatan ng kasalanan sa kanyang kaluluwa. Kagaya ni Pedro, have mercy upon me, O God, a sinner. Depart from me, Lord. I am a sinful man. Kapag mayroon kang malaking pagkakautang at sisingilin ka na ng pinagkakautangan mo, at ang presyo ka nasa iyong kaisipan, talagang mapapatawag ka sa Diyos. Pero hindi yun ang kaligtasan. At kapag wala kang pagbukas mo ng wallet mo, nakita mo na yung danan. At kinabahan ng iyong puso.
sapagkat tinanggap mo yung pinaka nakakatakot na love letter sa balat ng lupang ito. Anong love letter yon? Yung love letter galing sa Meralco. Masakit pa sa ano yun. Masakit pa sa heartbreak yun. Hay, talagang mapapatawag ka sa Diyos. Pero hindi yun eh. Kahit ang mga walang totoong kaligtasan ay makakapagsabi din yan. But what make us save? Diba? Because we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Kaya nga hindi big deal sa atin, hindi maliit na bagay, hindi maliit na bagay sa atin ang kasalanan. The reason because yan ang nag-push sa atin na tumawag sa Diyos para sa kaligtasan. That conviction from the Holy Spirit. That's why may mga pumupuna sa akin, bakit pag nag-preach ako pang evangelistic, may rebuke. Bakit mo nire-rebuke yung mga unsaved? Hindi naman member yun sa church. My answer is simple. For the wrath of God is revealed from heaven against all unrighteousness of men. Because bago ka tumawag kay Kristo na maging tagapagligtas mo, kilalanin mo siya na Panginoon mo, hahatulang ka niya pag hindi ka nagsisi. May kasalanan ka sa Diyos. May kasalanan ka kay Kristo. That's why kailangan mo ng kapatawaran. Upang sa ganon, iunat ng Diyos ang kanyang kamay sa iyo. At talagang sa kabigatan ng iyong puso, magkakaroon ng saysayang paglapit mo kay Kristo. Pinag-iisipan ko hanggang sa ngayon, sino kaya ang mga lumapit dito nung Sunday? Ang mga tunay na nagkaroon ng kagaanan. Alam mo kung sino lang ang magkakaroon ng kagaanan? Yung nakaramdam ng kabigatan. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. I will give you rest. Ang daming sisi ng sisi, tanggap ng tanggap, pero hindi naman nila naiisip na yung ginagawa nila ayaw yan ng Diyos, kaya itigil mo na yan. Marami sa kanila magtataas ng kamay sa evangelistic program, pagkatapos babalik sa mga Diyos-Diyosan nila, sa mga masasama nilang gawain. Hindi yan kalooban ng Diyos. Because sa lahat na nakatagpo ng comfort, ng kapahingahan kay Kristo, dapat nilang buhatin ang pamatok ni Kristo. Dapat silang matuto kay Kristo. At sasabihin sa kanila ni Kristo, from henceforth you will catch men. Sa lahat ng tumatanggap kay Kristo, dapat nilang marinig yun. Simula sa araw na ito, kukunin mo ang lambat. Ang spiritual na lambat. Aaralin natin paano natin ihahagis yan sa mga tao. Aaralin natin paano natin aakayin ang ating mga kamag-anak. Simula nung tumanggap ka kay Kristo, aaralin mo kung paano ka maging isang mabuting patotoo para kay Kristo. Upang matupad ang sinasabi ng kasulatan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Maliligtas ang iyong sambahayan. The moment na tanggapin mo si Kristo, sumunod ka sa kanyang salita, makita sa iyo ang kanyang kapangyarihan. Ikaw ang kawit na inilalagay ng Diyos para sa iyong sambahayan. See? So I think na naging matapat ako sa teksto na ating binasa. At iniwan nila ang lahat, sumunod sila kay Kristo. And it is a long and wonderful journey.
Na sinabi ng Panginoon sa kanila, simula lang sumunod kayo sa akin, nagkulang ba kayo ng anuman? At ang sabi nila, hindi po, Panginoon. Naranasan nila ang kapangyarihan ni Kristo. Naranasan nila ang paghubog sa kanila ni Kristo. Binago sila ni Kristo. Ilang beses silang nakaranas ng pag-intindi ni Kristo hanggang sa dumating na ang Panginoon umakyat sa langit. At sinabi sa kanila ng Panginoon, humayo kayo sa buong sanlibutan. Gawin ninyong mga alagad ko lahat ng bansa. Gawin ninyo silang mga fishers of men, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. At ako'y makakasama niyong palagi. Kung paano sinundan ng mga apostoles si Kristo, ganon din natin sinusundan si Kristo ngayon sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Sapagkat kung may 2 o 3 nagkatipon sa iglesia sa kanyang pangalan, naroon si Kristo sa kanilang kalagitnaan. Pagpalain kayo ng Panginoon.